Mr. President, with the permission of the body, Senator Robin Hood Padilla would like to avail of the privileged hour. I move that he be recognized. My distinguished colleague from the province of Camarines Norte, Nueva Ecija, as well as adopted son of Mindanao, Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahal na Pangulo, ito pong mga nagdaang araw ay napakalaking hudyat para sa buong bayan ang magkaroon po ng mga tinatawag nating damdaming makabayan. Ito po ay nakikita natin hindi lamang sa bulwagan ng Senado, kung hindi pati sa bulwagan ng malaking kapulungan, pati na rin po sa iba't ibang ahensya, iba't ibang pribadong sektor ng bansa, ang pagmamahal sa bayan. Pucha. Intro pa lang mga kaibigan ha. Intro pa lang mga kaibigan. Sayang na yung kuryente ng Senado eh, di ba? Ibang klase ito eh, oh. Talagang dadaanan niya mo sana eh. Palabok muna eh, papalabukan kanya eh, oh. Ay umiigting dahil po sa nangyayari sa West Philippine Sea. Aha. Ngayon, mahal na Pangulo at pinunong mayorya, sa mga kagalang-galang na miyembro ng lupon na ito, tumitindig po ako sa pulpito ngayong hapon, gabi na, sa bisa ng personal at kolektibong pribileyo na iginawad ng sambayan ng Pilipino. Hayaan po ninyong bahagya ko pong dalhin ang ating imahinasyon sa pagbabalik tanaw sa mayabong at makulay Putrang isa, imahinasyon. na kasaysayan ng ating minamahal na bayan. Ginoong Pangulo, sa mga baybayin na mga isla sa kanluran ng Dagat Pasipiko, matatanaw na nakadaong ang mga bangka na gawa sa matitibay na kahoy. Kung tawagin ang mga ito ay balangay o balanghay na siyang ginagamit ng ating mga ninuno sa pakikipagkalakalan sa ating mga kalapit na lupain tulad ng China, Java at Borneo. At ganun din po, kapag tiningnan po natin at sinaliksik ang kasaysayan ng tinatawag po na Austronesian languages o Austronesian race, makikita po natin doon na kapabilang po tayo. At ang ating mga ninuno ay tunay na mga seafarers. Katunayan, nakarating po sila hanggang sa Madagascar. At sa pagdating ng mga unang konkistador, lulan na mga malalaki at magagarang galyon at bapor sa ating kapuluan noong ika-15 siglo, lalong naging kilala ang paggamit ng mga sasakyang pandagat sa mga maharlika. Alam niyo mga kaibigan ha, ito yung nakakatawa kay Robin kasi nagpi-privilege speech siya sa Senado ng para siyang, alam niyo yun, nagtuturo ng history, mga kaibigan, yun po sa mga kapwa niya senador. Di ba? Parang, alam niyo yung para tayong elementary kay Robin eh. Isipin niyo yung dadalhin ko kayo sa ang inyong mga imahinasyon, di ba? Di ba? Paano yun? Nag-aaral pa sila yung mga, di ba? Yung Pangulo. Ano ba yan? Nag-aaral ng sibika? Di ba? Nag-aaral ng sibika, mga kaibigan. Ano ba yan? Nag-aaral ka ng pang-elementary. Oo. At sa kalagitnaan ng kolonisasyon hanggang sa pagtatapos ng revolusyon sa ating bayan, hindi lumipas ang paggamit ng mga barko na bumubuo sa armada na naatasang magbigay proteksyon sa ating kapuluan mula sa mga dayuhan at lokal na mananakop. Ngayon po, tatalon na po tayo sa kontemporaryong panahon, sa kasalukuyan. Lulan ng mga modernong sasakyang pandagat, ang mga kalalakihan at kababaihan nakasuot ng kanilang mga kulay abong combat uniform na sumumpa ng katapatan sa bandila
upang proteksyonan ang ating karagatan, pangalagaan ang ating kinabukasan. Ika nga sa English, protecting the seas, securing our future. Sila po ay miyembro ng isa sa mga mahalagang sangay ng ating sandatahang lakas. Oh. Sila po ang hukbong dagat ng Pilipinas. Oh. Hindi naman po kaila sa atin ang importanteng papel na ginagampanan ng bawat 24 na 500 active personnel ng Philippine Navy. Kabilang na dito ang 10,000 at 300 kasapi ng Philippine Marine Corps. Hindi po biro ang ginagawa nilang pagpapatakbo ng mahigit 100 kagamitan na kinabibilangan ng mga barkong pandigma, mga tangke, mga eroplano at mga unmanned aerial vehicles upang siguruhin ang kaayusan sa ating karagatan. Gayunpaman, naniniwala ang isang eksperto na nahuhuli pa rin ang ating hukbong dagat pagdating sa naval capacity kumpara sa mga kapitbahay nating bansa dito sa Timog Silangang Asya. Bagamat may mga pagkaantala na sa implementasyon ng AFP Modernization Program, naniniwala po tayo sa sinserong hangarin ng ating pamahalaan upang mapondohan ang ating pagbili ng mga kinakailangang kagamitan upang palakasin pa at mas maging makabago ang ating sandatahang lakas. Sa gitna ng napakahalagang papel na ginagampanan ng Philippine Navy sa pangangalaga ng ating republika, nananatili po ang kanilang pagharap sa mga hamon na kung tutuusin ay dapat hindi nakasama sa kanilang mga inaalala. Ginoong Pangulo, isa sa mga isinangguni ng hukbong sandatahan ang regular nilang problema sa daungan ng kanilang mga sasakyang pandagat. Lalo na ang ating pinakabagong barkong pandigma. Sa paglalayag po ng ating mga sasakyang pandagat, batid naman po na bahagi ng operasyon ang maintenance activities, gayon din ang pagre-refuel at reprovisioning. Sa proseso po ng pagdaong, Pucha, Robin Padilla, hindi mo tinranslate sa Tagalog yung mga refueling na yun, ha? Repositioning, hindi niya tinagalog, mga kaibigan. Paano namin maintindihan yan? Di ba, ito si Robin, bago sa senador to, sabi niya, gusto niya gawin Tagalog lahat ng ginagamit sa ano. Pucha, may mga English niya, hindi niya man tinatagalog, Aabot ng ating barkong pandigma sa kanyang operational commander ang intensyon na dumaong upang mag-refuel at mag-resupply sa mga ports ng bansa. Pagkatapos nito, ipagbibigay alam naman ng operational commander sa Naval Installation Facility Commander na magpapaabot naman ng intensyon sa Philippine Ports Authority. Wow! Philippine Ports Authority. Di ba? Alam niyo mga kaibigan, maganda rin naman si Robin nandiyan sa Senado kasi nagmumukhang tanga rin yung mga ibang senador eh. Di ba? Parang sila Pia Cayetano na mga nag-abugasya, sila Mig Zubiri, itong sila Cynthia Villar. Nagmumukha kaya silang mga tai-tai din, di ba? Isipin mo mga senador tapos katabi nila ay Robin Padilla lang, di ba? Isipin mo mga may dating, mga matataas ang ano, pero Robin Padilla lang. Sige, tuloy. Ang PPA naman po ang kakausap sa sino mang umuupa sa kanilang daungan upang magkaroon ng clearance ang pagdak. Kadalasan po, umaabot po ng 4 hanggang 48 oras, 48 hours, bago mabigyang pahintulot o espasyo sa mga daungan ang ating Philippine Navy. Depende rin po sa permisong ibibigay ng pribadong sektor kung gaano sila katagal maaaring manatili sa daungan. Bagamat merong memorandum
of Understanding sa pagitan Memorandum. ng Navy at Oh. PPA, prioridad po ay nananatiling nasa pribadong mga customers o kliyente. Kung kaya't kahit mabigyan sila ng pwesto, pinapalipat o pinapaalis pa rin sila upang magtungo sa anchorage area. Ang resulta po nito, mga delays sa kanilang Delays. mga misyon dahil sa tagal ng hinihintay bago makapag-refuel. Gayon din ang mas mabilis na wear and tear ng mga sasakyang pandagat dahil sa nahuhuling inspeksyon at maintenance procedures. Ginoong Pangulo, ang inyo pong lingkod ay kumakatok sa puso ng ating private sector na naway maging mas maluwag kayo sa pag-accommodate sa ating hukbo. Simple lamang po ang ating panawagan. Ang mabigyan naman po ng access ang Philippine Navy vessels sa ating mga ports sa ilalim ng Philippine Ports Authority. Umaasa rin po tayo na mabigyan ng puwang ang pagkakaroon ng convergence projects sa pagitan ng PPA at Navy sa pamamagitan ng mother agencies nito na Department of Transportation at Department of Defense. Tulad po ito ng TICAS program sa pagitan ng Department of Public Works and Highways at DND. Marahil po ay makakatulong rin kung magiging bahagi na ng kontrata at mga future concession agreements ang access ng ating hukbo sa mga daungan. My goodness naman, My goodness mahal na naman. Ginoong Pangulo. Oh. Saan naman po tayo makakakita ng ganito? Sarili nating hukbo, walang karapatan sa mga port natin. Pambihira, mahal na Pangulo. Pamira. Paano po yung mga binibili nating mga bagong barko? Hindi naman po yan po pwede na laging nasa laot. Dapat po yan, mahal na Pangulo, meron po yan bahay. Meron po yan sa isang lugar na siya'y dadaong para naman po pinapatay yung makina at yung barko ay nakakapagpahinga. Dahil kapag ang barko po ay nasa laot, patuloy pong tumatakbo ang makina niyan. Ibig pong sabihin, kung walang pahinga yung barko, sandali lang ang buhay nito. At hindi naman po siguro katanggap-tanggap na itong sitwasyon natin ngayon na tayong lahat. Lalahatin ko na po. Langya, napapatayo pati ako kay Robin meron pang panggigigil yung kamay Lahat ng Pilipino sa oras na ito ay nag-aalab ang damdamin upang ipagtanggol ng ating bansa sa ginagawa ng ating kapitbahay na pang-aabuso sa atin. Pero, ang katotohanan pala, yung ating mga ports ay hindi binibigyan ng tamang karapatan ang ating hukbong dagat. Higit po sa lahat, humihingi po tayo ng kooperasyon mula sa mga pribadong sektor bilang bahagi na rin ng ating bithiing magkaroon ng whole of government. Ang sarap pakinggan. Whole of nation. Ang sarap talaga. Whole of society approach sa pagpapaigting ng ating seguridad Yung mga nasa likod sa ating niyo. bansa. Sana Pipigil. ay makarating po Pipigil. ito sa ating mga kababayang lip service. Puro bibig! Ito, kailangan nating aksyonan. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman ang tumitinding sitwasyon sa Timog Dagat China, sa West Philippine Sea, bunsod ng mga agresibong aksyon ng kabilang panig. Nararapat lamang na magkaroon tayo ng mga hakbangin sa paghahanda sa anumang senaryo na maaaring maganap sa ating bayan. Ginoong Pangulo, kayo po ay aming tinitingala sa inyong pagmamahal sa ating armed forces. Kaya po sana, kasama ang minamahal kong mga kasama dito sa bulwagang ito.
kayo po ang tatanungin ko po. Ano po ang maaari nating magawa upang maging mas handa sa mga posibilidad na maaari nating harapin, gusto man natin o hindi. Kung kaya po ng ibang nasyon na tulungan ng ating bansa, tulad na lamang na nagaganap na balikatan exercises ng ating hukbo kasama ang mga sundalo ng Amerika, nararapat lamang siguro po, Ginoong Pangulo, na asahan din natin ang suporta at tulong ng mga pribadong sektor nating mga kababayan. Marahil po ay maliit na bagay ito para sa ilan. Ngunit, milya-milya po ang maaari nitong magawang tulong para sa ating hukbong pandagat at sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po, Senator Robin Hood Padilla. Maraming salamat din sa pagbigay ng informasyon na yan. May we ask the Majority Leader, I'll ask for a minute suspension. Session suspended for a minute. Biglang suspended siya, no? Itong si pangalan nito, si Zubiri. Biglang nag-suspend mga kaibigan si Zubiri. Siguro hindi mapigilan matawa eh. Hindi mapigilan ni Zubiri matawa dito mga kaibigan. Kaya suspend agad, di ba? Alam mo kasi, syempre pag ganyan kasama mo senador, talagang mawawala ka sa wisyo mga kaibigan, di ba? Pang elementary. Alam nyo, my friend, so pinanukala niya, di ba, na in privilege speech niya. Ngayon, gagawan mo ng panukala yun, ididepensa mo ngayon yan, mga kaibigan, pagdating sa plenaryo, kasi ikaw ang nakapo na, nag-privilege speech ka eh. Anong panukala ang kailangan mong gawin para magkaroon naman ng yung iba naman, mag-input din sila. Di ba? Kasi may mga kanya-kanyang panukala dyan. So, ngayon, ito si Robin, hanggang privilege speech lang. Kasi hindi naman niya kaya ipanalo yung panukala niya eh. Pagdating sa plenaryo, idedebate nyo yan. Hindi niya kaya yun. So, hanggang ganun lang siya. Magkano ang sahod ni Robin, mga kaibigan? Ang laki-laki ng sahod niyan. Kung di ako nagkakamali, 500,000 ba? O baka 1 million a month yan eh. Kung di ako nagkakamali. Puwera po yung mga daan-daang milyon nila mga pondo. Malaki. Di ba ganun lang ang gagawin? Hindi naman abogado, hindi naintindihan yung sinasabi niya. Number one, mga kaibigan, yung Philippine Ports Authority, yan po yung may saklaw ng mga terminals, di ba? Meron tayong tinatawag dito ng mga private operated mga terminals gaya ng Asian Terminals, di ba? Katulad nitong kay Rason, Enrique Rason, di ba? Yung mga Philippine Port, yung mga private ports po ang tawag diyan, yung mga nagbabadaungan, diyan po dumadaong yung mga barko nila, international, ano ba to? Ports, yung mga humahandle po ng ports, nagbabayad ng buwis yan. Kasi mga kaibigan, dyan po nagkakaroon ng tinatawag na yung mga container ban, yung delivery, yung mga imported o export-import, dyan po dumadaan o dyan po muna tinatambak, binabantayan nila yan. So kaya bakit tayo merong ganong konsepto ng privatization? Bakit tayo nagbibigay ng permit sa kanila? Kasi hindi po kaya mga kaibigan ng ating gobyerno na magpatayo po mag-develop ng ports at mag-maintain ng ports. Kaya po nakikipag-partner tayo sa private sector. Ngayon, mga kaibigan, dahil walang utak si Robin, di ba? Hindi niya alam, mga kaibigan, na red flag yan dito po sa mga namumuhunan. Red flag yung kanyang panukala, mga kaibigan, kaya malabo, mga kaibigan. Di ba? Malabo. Na yung gusto niya mangyari, why? Ang laki po ng buwis. Ang laki ng buwis, mga kaibigan, na binabayad sa gobyerno. So, ang tatanong sa iyo ng mga private sector na yan, na nag-ooperate ng mga port na yan, katulad yan, si Enrile, masasagasaan ni Robin Hood Padilla yan. May sariling port si Enrile, di ba? Private sector yan. Ngayon, ang bottom line, gusto yata ni Robin maging selective lang. Baka yung port lang sa Maynila.
Hindi po pwede mga kaibigan dahil yung import-export natin maapektuhan. Number one, mga kaibigan, yung import-export ng business sector maapektuhan. Papadaungin mo yung mga warship natin, ang lalaki niyan. 'Di ba? Ang gusto niya gagawing garahe ng ng Navy warship natin, ng mga barko ng Navy natin, yung mga yung mga private operated na mga pantalan. Hindi po pwede yun. Paano yung mga commitment niyan sa international? 'Di ba? Paano, saan gagarahe yung iba? Ang gusto niya, yung private sector, saan natin ilalagay? Yung mga Navy natin, dapat gumawa ang gobyerno natin ng sariling daungan. Di ba? Kung may utak si Robin, mga kaibigan, dapat naisip niya yun ang problema. Kung sino man ang abogado niya, ginagawa talaga siyang katawa-tawa. Di ba? Ginagawa talaga siyang katawa-tawa. Isipin mo yun, maiisip mo, paano yung ibang mga doon, yung mga negosyong, di ba? Ngayon sasabihin nyo, bayo na sarili, mamili kayo kung mag-aalisan yung mga business sector na yan. Di ba? Red flag yan. Hindi ka papasukan ng investor pag ganyan. Kaya nga sila nagbabayad ng buwis sa gobyerno mo kasi yung gobyerno mo ang gagawa ng paraan para na maprotektahan sila. Ang nangyayari, ang gusto ni Robin, yung private sector, protektahan yung gobyerno. Di ba? Kaya nga, nagbabayad ako ng buwis para protektahan mo ako. Ngayon, ang gusto mo pala mangyari, magbayad na ako ng buwis, poprotektahan pa kita. Di ba? Parang, di ba, ang konsepto ng gobyerno ganun, kaya nga nawala yung mga bandido kasi may mga protection money. Kaya ako nagbayad sa gobyerno mo kasi ang gobyerno mo ang magpuprotekta sa akin. Ang nangyayari, ang gusto mo, magbayad ako ng buwis sa'yo, yung ngayon, yung kung anong pagkain mo lahat, di ba yun? Pangingikil na yan. Di ba? Sinong business sector ang gustong magnegosyo pag ganyan? Hindi nag-iisip to si Robin. Walang kautak-utak mga kaibigan. Isipin mo yun. Di ba? Gaganunin mo yung sitwasyon ng pangalan nito, ng mga private sector. Di ba? Kaya bottom line mga kaibigan, nasaan ang pera ng gobyerno ng Pilipinas? Bakit hindi nila magawa ng sariling port itong ating Navy? Yung AFP modernization, ibinigay po yan, panahon pa po ng gobyerno ni Aquino. Nagkaroon po tayo ng brand new warship dahil po sa Aquino administration. Di ba? Pati yung FA-50 fighter plane natin, di ba yung mga fighter planes natin, nagsimula sa Aquino na inangkin-angkin ng Duterte. Panahon ni Duterte, wala siya naiambag. Utang ang naiambag niya. Pagpasok ni Marcos, ano naiambag? Di ba? Yung Visiting Forces Agreement, pinanday po yan ng Aquino administration. Parehas lang yan, mga kaibigan, kaya tayo baon sa utang. Di ba? Ngayon, may pag-ganon-ganon pa, alam nyo, kahit ganon si Lito Lapid, mas okay na lang si Lito Lapid kasi tahimik lang. Katulad ni Mark Villar, di ba? Si Mark, tahimik lang, di ba? Ganon din si Lito. Kahit nga si Bong Revilla, hindi madalas Pero si Robin, mga kaibigan, talagang, ginagawa niya talagang katawa-tawa Senado. Ginagawa niyang katawa-tawa ang Senado. Hindi niya alam sinasabi niya. Isipin mo yon. At hindi alam ni Robin Padilla na kung mangyayari ang gera, may karapatan ng gobyerno talagang gamitin yung mga terminal na yan sa ayaw at sa gusto nitong mga private sector na to. Kaya hindi niya kailangan ng kasi kasama yan Gago talaga itong Robin. Anyway, mga kaibigan, ang may kasalanan sa lahat ng ito yung mga botante. At saka isa pa, yung sistema mismo ng kung sino nagpaupo kay Robin dyan. Sistema po ang may mali dyan. Sistema ang gumawa kay Robin. So ngayon, nagsasakripisyo tayo, nagbabayad po tayo ng buwis para may sahurin si Robin.
Di ba? Ako, number one, hindi dahil sa galit ako kay Robin bata pa lang ako, pinapanood ko na yan Di ba? Ngayon, hindi dahil sa galit ako sa kanya na personal. Pero mga kaibigan, sayang po talaga yung buwis ng bayan Di ba? Yun yung yun yung nakaka-bad trip mga kaibigan. Babayad tayo ng buwis kada galaw mo. Ang mahal ang bilihin natin Tapos itong Robin, makikita mo, ganyan lang ang performance niya. Hindi naman showbiz yan Na parang hangaan natin siya kasi ganun ang acting niya. May diin yung kanyang speech. Kita mo nga, mahalata mo kay Mig Zubiri, nagsuspend agad kasi nga, baka matawa sila kapag nagtanong sila kay Robin. Walang kabuhay-buhay, walang kalatayo-latoy, walang kaambag-ambag. Magbabasa lang ng mga pahina ng papel mga kaibigan na hindi naman niya kayang idepensa kung ano yung kanya panukala. Isipin mo, may committee nga siya nung electoral reform, siya ang chairman ng committee, hindi naman siya ang nag-hearing Kasi hindi niya naiintindihan ng mga ginagawa niya at sinasabi niya. Nakakaya, Senador Lugaw mga kaibigan. Di ba? Sumasahod, maging senador na pinapasahod lang. Wala po yang alam. Di ba? Masakit mang sabihin, pero yan ang katotohanan. Walang alam si Robin. Hanggang sa magganon-ganon siya na akala niya may nagagawa siya, wala po siyang naiambag sa atin, kundi pagpapatawa. Ngayon, nagiging, di ba? Sabi nga kanina ng komento, bakit hindi niya mabanggit ang bansang China pero nabanggit niya yung balikatan exercise ng Amerika. Pero pag sa China, hindi niya mabanggit-banggit. Di ba? Nung nakaraan lang pinangaralan niya yung admiral ng Navy, si Admiral Abu. Dahil, di ba? Nakikipag-irian ito sa Navy ng China. Hindi naman niya alam ang sinasabi niya. Kung gusto niyo mapanood yan, i-attach ko dito sa pagkatapos ng video na to, yung link. Diba? Kung ano yung sinasabi kong ginawa ni Robin. Hindi niya alam Bumabalimbing lang siya. Diba? Basta may mamema lang siya niya sa Senado, sayang po sahod. Diba? Sayang na sayang yung panahon, sayang po yung oportunidad na mabigay sana natin yung trabaho sa karapat-dapat na magtrabaho. Nakakatawa mga kaibigan, hindi niya dapat nga kung hindi lang talaga na nagkadayaan itong makina, dapat kumilos ng tao, patalsikin niya si Robin. Sayang po sahod, sayang pera. Kasalanan din naman ng ibang mga naniniwala pa Konting kanta-kanta lang ni Robin Pakipakita lang ng abs, wala na mayroon pang, diba dapat sa susunod, pag nakita yung ganyan mukha, nilalayuan na kasi wala namang inutil mga kaibigan. Maraming sinasabi pero, diba, akala mo dami-daming alam pero wala naman. Anyway, my friends, salamat po sa inyong pagsuporta dyan at pag-share nitong ating tinalakay na paksa na ito. Okay.